Yes. Hinga lang ng malalim. Hinga ng malalim. Alam mo, sabi ko nga sa inyo kanina sa backstage, ito na yung pagkakataon para enjoy the moment. No more practice. At yung kaba na yan, gawin natin excitement. Hindi siya dapat scary na. Alright. Are you ready, sir? Alam mo na. Dahil, yan. Mga kukot yan. Yan, nag-goodbye na kayong dalawa. Okay. Ma'am, what you need to do is to get one paper for your judge. Tatanungin po kayo ng judge 2 beses, makikinig po kayo, at meron kayong 2 minuto. See, 5 seconds before 2 minutes, may sound kayo maririnig, and then 2 minutes, may isang na gano'n na sound. Di ba na ibig sabihin, tapos na siya. Growl, like a growling. Alright, please choose your judge. Her judge is Dr. Eden Ramos. Palakpakan naman natin. The first question will come from Dr. Eden Ramos. 2 beses po, 2 beses niyo po uulitin ang tanong. Good afternoon. Relax, okay? Here's your question. Bilang isang single mother, ano ang pinakamahalagang sakripisyong nagawa mo para sa iyong anak? At bakit ito ang pinili mo? Gawin. I repeat. Bilang isang single mother, ano ang pinakamahalagang sakripisyong nagawa mo para sa iyong anak? At bakit ito ang pinili mong gawin? Maraming salamat po sa magandang tanong. Bilang isang single mother, ang pinakamagandang nagawa ko pong sakripisyo para sa aking anak ay ang lumayo para sa kanyang magandang kinabukasan. Ako po yung isang inang nangangarap para sa anak. Hindi ko po alintana ang malayo sa kanya dahil wala namang po magulang ko gusto malayo sa kanyang anak. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat. Palakpakan naman natin. Category number 1, Lovely Landau. Jaymeline Calahan. Palakpakan po ka na Jaymeline. Hello Jaymeline, you look so beautiful and congratulations for winning the best in evening gown. Sino nag-design ng iyong evening gown? Or saan mo ito nabili? Ang stylist ko po rito ay si Denden Valenton from Pangasinan, Rosales. Pero baka naman, all the way from Pangasinan. Ano mo talaga, pagka mga Filipino, you have 2 minutes, babasahin ng 2 beses ang tanong, at higit sa lahat, enjoy and think na sa sagot na ikaw ay magdire-diretso talaga dahil walang liliko o kaliwa dahil ang iyong judge ay si Mr. Ivan Mababang Loob. Wala. Ako kinakabahan. Okay, Miss Jaymeline Calahan, ito ang iyong tanong. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo bilang isang ina na maaari mo ring maibahagi bilang isang huwarang leader? Ulitin ko ha. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo bilang isang ina na maaari mo ring maibahagi bilang isang huwarang leader? Maraming salamat po sa magandang katanungan. May share lang po ako na naging buhay ko po nung bata ko. Lumaki po akong bully, na nawala po tiwala sa sarili ko, na halos nawala yung confident ko na kaya ko lumaban sa mga ganitong patimpala. Yung naging isang ina po ko, lalo po nawala ang pagiging isang ina ko. Ang gusto ko po sana mangyari, ang natutunan ko rito, ang gusto ko ipakita sa mga inang katulad ko, naging boses ako na isang ina
na kaya magkaroon ng sumali sa mga patimpala at bumalik ang confidence at patitiwala sa kanyang sarili. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo. Or candidate number 3, Marish Aguilera. Palakpakan po natin, Marish Aguilera! Very gentleman, very sassy. Ay, nakalimutan ko yun. Nakalimutan ko rin si Ivan. Pabor kay Ivan. Okay, Miss Marish, kayo po ay nanalo ng top 3 ng People's Choice Award. Friends, family na support sa inyo. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Eagles, dito sa Barcelona, ang aking pamilya dito sa Barcelona, ang Eagles Club. At saka sa lahat po ng aking mga kaibigan sumuporta, especially po sa gumawa ng aking national costume at kaibigan. Ang laki po. Ayan. Thank you so much. Kailangan lakasan ang boses, ha? Alam ko kinakabahan talaga sila lahat. Pero hindi ka kakabahan dito because you have to choose your judge. Meron kang 2 minuto para sumagot. Take your time. At isipin mabuti ang kasagutan. Dahil ang kasagutan ay manggagaling kay Miss Lian Mendoza. Saan pa tapos na tayo, ah? Miss Lian Mendoza. Paano pa naman natin, Miss Lian Mendoza? Good evening po sa inyo lahat. Good evening po, Miss Marish. And this po, ito po yung sagot ko para sa inyo. Bilang isang nanay, anong kahulugan po sa inyo ang pagiging ilaw ng tahanan? I-repeat ko po. Bilang isang nanay, ano po yung kahulugan sa inyo ang pagiging ilaw ng tahanan? Maraming salamat sa inyong napakagandang katanungan. Ang ibig sabihin po sa akin ng inyong katanungan, masasabi bilang ilaw ng tahanan, ang kahulugan ay kaya mo pong isakripisyo ang lahat alang-alang sa iyong pamilya. Masasabi ko po bilang ilaw ng tahanan at unang guro ng tahanan, hindi man po ako ang pinakamagaling na babae at hindi din po ako ang pinakamagaling na ina at hindi din po ako ideal na asawa. Pero bilang ina at ilaw ng tahanan, kaya ko pong gawin lahat alang-alang sa iyong pamilya. Maraming salamat. Marish, ang galing-galing! Sa talent portion nung sa aquarela, nag-buckle siya. Pero basta tungkol sa pagiging ina, walang buckling and stuttering. Ang galing! Puso ang nagsalita sa kanya, hindi ang isip. Congratulations, Marish! This time, ladies and gentlemen, let's call another mom, Cara Christine Bartolo! Ganda nito. Gusto ko. Carol, napakaganda ng iyong kasuotan at bilang isang Batanggenya na katulad mo, talagang napakahusay ng iyong national costume. Sino po ang gusto niyong pasalamatan sa iyong national costume? Gusto ko pong pasalamatan ang designer ng aking national costume na from Taal, Batangas, Priscilla Passion, at lalo-lalo na po sa aking anak dahil siya po yung tumulong sa akin na makaisip kung ano po yung tema gagawin namin. Maraming salamat. Okay, huwag kang kabahan. Kung nakakakaba, take a deep breath before answering. Okay, take a deep breath. Isipin mo yung mga isdang gumagalaw kanina. Sobrang mukhang live na live talaga sila. Nakulat ka ako. Nawala ako sa sa linya. Okay, so Carol, listen carefully. You have to choose one judge. Makinig, babasahin ng hurado ng 2 beses ang katanungan. Pagkatapos ng 2 beses sa katanungan, pwede kang sumagot hanggang 2 minuto lamang. Ready ka na ba? Okay. Let's... Okay, ayan, nalaglag. Sakit ko po yan nakakalaglag. Pasensya na po. Yes. Nagpakakuha kasi. Alright. So, you're lucky because your question will come from
Ola from Barcelona, none other than Miss Jaline Di Makulangan. Palapakan naman po. Hola po, Barcelona. Hello, Ate Carol. Ang question ko sa iyo is, bilang ina, ano may papayo mo sa mga kabataan na nawawalang tiwala sa sarili dahil sa mga nakikita sa social media? Ulitin ko po, bilang ina, anong may papayo mo sa mga kabataan na nawawala ang tiwala sa sarili dahil sa mga nakikita sa social media? Maraming salamat po sa inyong napakagandang katanungan. Bilang isang ina, may papayo ko po sa mga kabataan na nawawala sa sarili. Dapat lagi po silang matatag at kailangan po nilang mag-aral mabuti at magkaroon ng magandang kinabukasan at lagi po sila makikinig sa payo ng kanilang mga magulang. Dahil ang kanilang mga magulang po ay kailangan na kanilang igalang at ang mga magulang po ay nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang mga anak. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat, Carol! Alam niyo po talaga, sabi ni Miss Carol, talagang siya po ay kinakabahan, pero